Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ayon sa datos ng taong 2023, halos 2.33 million ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang bansa bilang mga OFW. Tayo kasing mga Pinoy, kaya nating magtiis na malayo sa mga minamahal natin para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Sa kwento natin ngayon, balikan natin ang nakakalungkot na storya ng isang Pinay na nagsakripisyong mawalay sa kanyang pamilya para magtrabaho sa Canada. Hawak ang pag-asang mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Subalit ang napakaganda niyang pangarap ay nawala sa isang iglap. Isang malamig na gabi sa Canada ng araw na iyon. Isang babae ang tumawag sa 911 para humingi ng tulong. January 2008, bandang alas 11 ng gabi, nang natanggap ni na Detective Russ ang dispatch call ng tawag sa 911. Ayon sa babaeng tumawag, ang kaibigan niyang babae ay tumawag para humingi ng tulong. Ang kanyang kaibigan nga ay umiiyak at pinagsasamantalahan ng mga oras na iyon. Hindi alam ng babaeng tumawag ang buong nangyayari. Hindi din niya alam kung nasan eksakto ang kanyang kaibigan, basta ang alam niya ay nasa downtown ito, malapit sa isang simbahan. Tinawagan lang daw siya ng kaibigan niyang lalaki at tumawag ang kaibigan nilang babae. Tumawag nga siya sa 911 dahil hindi nila alam ang gagawin. Ang kaibigan niyang lalaki ay nag-iikot-ikot na daw sa bandang downtown. Ang alam lang niya, pinagsasamantalahan ang kanyang kaibigan na mga oras na iyon. Kakaibang tawag ito para sa mga pulis dahil napakagulo ng tawag. Hindi sigurado ang mga pulis kung legit ba o hindi ang tawag. Nung una nga ay inakala nilang prank call ang tumawag. Matapos ang ilang minuto, muling nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang lalaki. Sinabi din niya na ang kanyang kaibigan ay inaatake ng mga oras na iyon. Ayon sa lalaking tumawag, may isang Pilipina na nasa kalye ng 8th Avenue na tumawag sa kanya at humihingi ng tulong. Hindi din alam ng lalaki ang eksaktong nangyayari at hindi niya rin alam kung nasaan ang kanyang kaibigan. Sinabi lang ng lalaki na pinagsasamantalahan umano ang kanyang kaibigan ng isang lalaki. Tila naguluhan na din ang 911 operator. Tinanong niya ang lalaki kung andun ba siya sa lugar o napadaan lamang. At paano niya nalaman na sinasaktan ang kanyang kaibigan. Sinabi lang ng caller na basta lang daw tumawag ang kanyang kaibigan sa kanya. Pero hindi niya alam kung nasaan ito. Muling nagtanong ang dispatcher at sinabing, "Kung may nangyayaring masama sa kaibigan mo, bakit hindi siya sa pulis tumawag?" Sumagot ang lalaki at sinabing, "Baka hindi niya alam kung saan tatawag. Tulog nga ako at nagising lang ako sa tawag ng aking kaibigan na humihingi ng tulong." Nawirduhan sina Detective Russ dahil tila ngayon niya lang na-encounter na nakatawag ang biktima sa kanyang kaibigan habang siya ay sinasaktan at pinagsasamantalahan. Maaari nga daw na dial ng babae ang isa sa mga contact numbers sa kanyang telepono at ang kaibigan niyang lalaki ang nakasagot. Sa huli, ibinigay ng lalaki ang numero at ang pangalan ng kanyang kaibigan. Ang babaeng nangingi ng tulong sa lalaki ay pangalanan na lang nating Maricel. Taong 1967 nang ipanganak si Maricel. 41 years old na tubong Isabela. Nagtapos si Maricel ng kursong commerce. Siya ay may asawa at sila ay may 5 anak na mga lalaki. Dahil sa lumalaking gastos ng pamilya ni Maricel, nagdesisyon siyang mangibang bansa. Unang nagpunta sa Hong Kong si Maricel at nagtrabaho bilang kasambahay. Matapos ang ilang taon, sumunod si Maricel sa Canada
kung nasaan ang kanyang tatlong mga kapatid. February 27, 2004, nang dumating ng Calgary si Maricel kung saan siya kumuha ng 2 trabaho. Nagtatrabaho si Maricel sa isang printing company bilang isang scanner operator. Isa din sa mga pangarap ni Maricel ang madala ang kanyang pamilya sa Canada. Halos inilalaan niya ang lahat ng kanyang sinasahod sa pag-iipon para madala ang kanyang pamilya doon. Naniniwala siya na maganda ang oportunidad na nag-aantay para sa kanyang mga anak sa Canada. Tahimik, mahiyain at masipag. Ganyan ilarawan si Maricel ng mga nakakakilala sa kanya. Sinubukan ng 911 operator na tawagan ang numero ni Maricel. Subalit bumabagsak lamang ang tawag sa voicemail. Muling tumawag ang mga pulis at nag-iwan ng mensahe para sagutin ni Maricel ang tawag. Sa ikatlong pagkakataon, muling tinawagan ng mga pulis ang numero ni Maricel para sabihin kung kailangan niya ng tulong ay ipaalam lamang sa mga pulis o tumawag siya sa 911 at sabihin ang kanyang lokasyon. Sa pagkakataong ito, alam na ni Detective Russ na hindi ito isang random call. Alam niyang kailangang mahanap agad si Maricel. Makalipas ang ilang oras, hindi pa din makontak ng kahit na sino si Maricel. May nakausap na din si Detective Russ na lalaki na tinawagan din ni Maricel matapos niyang umalis sa trabaho. Ayon sa lalaki, sinabi ni Maricel sa kanya na may sumusunod na lalaki sa kanya habang siya ay naglalakad pa uwi. Dito na nagsimulang mag-alala ang mga pulis at gusto nilang mahanap agad si Maricel, subalit hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Binalikan ng mga pulis ang pinuntahan ni Maricel bago siya mawala. Una nilang pinuntahan ay ang bahay na tinitirhan ng Pinay. Nakausap nila ang roommate ni Maricel. Ayon sa kanya, tuwing alas 10 ng gabi lumalabas sa kanyang trabaho si Maricel. At mga bandang 10:30 hanggang 11 ng gabi ay nakakauwi na ito sa kanilang tinitirhan. Wala daw sa ugali ng Pinay na malate na umuwi. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar na pinagtatrabahuhan ng Pinay. Ang kumpanya ay isang print company na nag-o-operate tuwing gabi. Kinontak ng kumpanya ang nakasama sa trabaho ni Maricel na si Jane. Matapos silang tawagan ng kanilang boss, dali-daling bumalik si Jane ng kanilang opisina at sinabi niya sa mga pulis na umalis si Maricel sa kanilang opisina bandang alas 10 ng gabi. Nakita sa mga CCTV na umalis si Maricel sa kanilang office building, dala ang kanyang bag. Wala namang kakaiba at wala din siyang kasama na mga oras na iyon. Wala ring nakitang sumusunod na lalaki sa kanya. Lumipas pa ang mga oras pero wala pa din kahit anong lead kung nasaan na si Maricel. Pero ipinagpatuloy ng mga pulis ang paghahanap sa buong downtown ng Calgary. Lahat ng available na pulis ng gabi na iyon ay tumulong para siya ay mahanap. Hinanap nila ang Pinay kung saan-saan. Sa mga parke, parking lots, back alleys, at marami pang lugar. Pahirap nga ang paghahanap sa kanya dahil sobrang lamig na mga araw na iyon. Hanggang sa umaga ng January 19, 2009, ay muling nakatanggap ng tawag ang 911 dispatcher. Ayon sa tumawag, siya ay naglalakad papunta sa bus stop. At bago niya marating ang Franklin Station LRT, may namataan siyang labi ng isang babae sa daan. Agad na pinasa ng 911 dispatcher ang tawag sa mga pulis ng Calgary. Nilinaw niya uli sa mga pulis na may nakita siyang babae na hindi na gumagalaw sa tabi ng isang simbahan malapit sa LRT. Bukod doon, halos nakababa umano ang pang-ibabang damit ng babae. Agad na nagpunta sina Detective Russ sa lokasyon ng tumawag. Makalipas ang ilang minuto, narating na nga nila ang simbahan. Nagulat si Russ at ang kanyang partner sa kanilang natagpuan.
Ang labi ay napakaraming tinamong pinsala sa muka na halos hindi na makilala. Para kay Ras, ito ang pinakamalalang kasong kanyang nahawakan. Ayon nga sa kanya, she probably died the worst death. Ang biktima ay binugbog at nagtamo ng maraming facial injuries. Naniniwala si Ras na ang babaeng labi na nakita ay walang iba kundi ang nawawalang si Maricel. Sa sobrang lungkot ng detective na matagpuan ng walang buhay si Maricel, lumuhod siya sa labi nito at hinawakan ang kanyang kamay at nagdasal. Ang labi kung saan natagpuan si Maricel ay sobrang lapit lang sa train station at 5 minuto na lang ang layo sa kanyang tinitirhan. Sising-sisi si Detective Ras na hindi niya chinek ang daan kung saan natagpuan ang Pinay. Dahil sa kanyang sinapit, agad na nagsimula ng investigasyon ang team naman ni Detective Patty. Naniniwala si Patty na kasama ng suspect si Maricel ng halos 45 minutes. Ang tanong nila, paano nagkita si Maricel at ang suspect? Napakahirap nga daw isipin na ang huling sandali ni Maricel ay sa napakalamig na klima kasama pa ang suspect. At dahil sa sobrang lala ng ginawa ng suspect kay Maricel, halos hindi na siya makilala ng kanyang kaibigan at mga kapatid. Pero alam nila sa kanilang mga sarili na si Maricel ang natagpuang labi. Dinala sa laboratorio ang labi para makumpirma ang pagkakilanlan nito. Sa autopsy, blunt force trauma ang kanyang ikinamatay. Siya ay sinaktan hanggang siya ay nasawi. Matinding mga pinsala sa buong muka ang kanyang natamo. Ayon sa mga eksperto, tila isang matigas at mabigat na bagay ang ginamit ng suspect sa biktima. Umabot ng 6 na araw bago makumpirma na ang labi nga ay kay Maricel. At sa kasamang palad, nalaman din sa autopsy na pinagsamantalahan si Maricel bago siya namatay. Halos mawasak ang mundo ng mga kapatid ni Maricel nang lumabas ang katotohanan. Napakasakit para sa kanila na tawagan ang asawa at ang mga anak ni Maricel para sabihin ang masamang balita. Ayon naman sa kapatid ng biktima, napakahirap para sa kanya na isiping nakatawag pa umano ang kanyang kapatid habang siya ay pinagsasamantalahan. Nanawagan din ang mga kapatid ng biktima na lumutang na ang kung sino mang makakatulong para mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Maging ang mga katrabaho ni Maricel ay nahirapan din na tanggapin ang nangyari sa kanya. Ayon nga kay Jane, nahirapan siyang sabihin sa kanyang mga katrabaho na nawalan sila ng isang kasamahan. Kalaunan, nalaman nga ni Jane na nagpapadala ng pera kada 2 linggo si Maricel sa kanyang pamilya sa tuwing siya ay sumasahod. Naalala niya at naawa siya sa mga anak ni Maricel na mag-e-expect ng padalang pera mula sa kanilang nanay. Pero hindi na nga iyon mangyayari pa. Kinausap niya ang CEO ng kanilang kumpanya at sinabi niya na hindi nila pwedeng hayaan na matigil ang pagpapadala ng mga pera sa anak ni Maricel. Dagdag pa niya, sinabi niya na hindi man nila maibalik ang nanay ng mga bata. Pero at least man lang maibsan ang problemang pinansyal ng pamilya ni Maricel. Kaya naman sila ay nagdesisyon na makalikom ng pera para sa mga anak ni Maricel. Makalipas ang ilang araw, isang memorial ang ginanap para kay Maricel. Inalala ng mga nakakilala sa Pinay ang napakabuting puso na meron ito. Sobra silang nanghihinayang na hindi na matutupad pa ang pangarap ni Maricel na madala ang kanyang pamilya sa Canada. Pero nangako ang mga kapatid ni Maricel na sila na ang magtutuloy ng naudlot na pangarap ng kanilang kapatid. Ang investigasyon. Sa paghahanap ng mga pulis sa posibleng suspect, isang CCTV ang kanilang nakuha na naging daan para mapagtagpi-tagpi nila ang huling mga sandali ng biktima. Nakita sa CCTV ang isang lalaki na tila sinusundan umano si Maricel ng gabi ng krimen.
Naiwan ng suspect sa crime scene ang isang cooler at isang helmet na may mga sticker. Kaya naman nakakuha ang mga pulis ng DNA na makakatulong para hanapin kung sino ang salarin. Iminatch ng mga pulis ang nakuha nilang DNA sa mga listahan ng bagong laya at ng mga nakaparol. Matapos ngang makuha ang resulta ng DNA matching, dito na nagkaroon ng linaw ang kaso ni Maricel. Isang linggo matapos masawi ni Maricel, January 26, nang inaresto ng mga pulis ang sinasabi nilang pumatay kay Maricel. Ang lalaki ay kinilalang si Christopher Watcheson, 22 years old. Nagmula si Christopher sa Ontario pero lumipat sa Calgary para magtrabaho bilang isang steelworker. Napag-alaman na bata pa lamang si Christopher ay pinatay ang kanyang nanay. Matapos nito ay tumigil na siya sa pag-aaral. Dati na din palang nakulong ang binata dahil sa kasong pagnanakaw at sa marami pang ibang mga kaso. Nagmatch ang DNA ni Christopher sa DNA na nakuha sa labi ni Maricel. 7 buwan bago mamatay ang Pinay, ang suspect ay pansamantalang nakalaya para sa kasong assault at theft. Kinasuhan ng first-degree murder at pananamantala si Christopher. Siya ay ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial. Labis na pasasalamat ng mga kapatid ng biktima na agad na aresto si Christopher. Ilang araw matapos niyang maaresto, isang vigil ang ginawa para sa Pinay. Mula sa train station, nilakad nila ang mga huling dinaanan ni Maricel. Ang mga tao naman ay may bitbit na kandila at karatula. Nag-alay ang pamilya ng biktima ng mga bulaklak sa eksaktong lugar kung saan natagpuan ang kanyang labi. Makalipas ang 1 buwan, inanunsyo ng kumpanya ni Maricel ang tungkol sa trust fund na kanilang binuo para sa 5 anak ng Pinay. Sa kabuuan, halos 5 million pesos ang pera na inilaan para sa mga naiwang anak ni Maricel. Maraming ang taong nagtulong-tulong sa Calgary para mabuo ang trust fund na ito, na layuning matulungan ang mga anak ng biktima para magamit sa kanilang paglaki. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya ng biktima dahil sa natanggap nilang tulong mula sa komunidad at sa kumpanya ni Maricel. March 1, 2010 nang nagsimula ang trial ni Christopher. Sinabi niya sa korte na pagkatapos ng kanyang trabaho ng January 17, nagpunta siya sa bahay ng kanyang katrabaho. Nag-inuman sila daw doon at marami siyang nainom. Maya-maya pa, nakaaway ni Christopher ang isang lalaki na kanyang kainuman. Dahil dito, pinaalis si Christopher sa bahay ng kanyang katrabaho. Hatid siya sa downtown ng Calgary at itinuro sa kanya ang sakayan ng bus. Ipinalabas sa korte ang mga kopya ng CCTV tungkol sa krimen. Sa istasyon ng LRT, makikita si Christopher na tila nagmamasid sa paligid. Ayon kay Detective Patty, mapapansin sa CCTV na parang pinagmamasdan ni Christopher ang mga babaeng dumadaan at parang may hinahanap at pinipili si Christopher. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita naman ang pagdating ni Maricel na nakasuot ng itim na coat. Matapos ang kanyang trabaho, pumunta sa hintayin ng tren si Maricel at sumakay sa tren ang Pinay bandang 10:22 ng gabi. Sa mismong tren, sumakay din si Christopher. Sobrang lamig na mga oras na iyon at kitang-kita nga na balot ang biktima. Habang si Christopher naman ay suot ang brown na coat at ang kanyang safety shoes. At ang sapatos na kanyang suot ang nagbigay ng matinding pinsala sa mukha ng biktima. Bandang 10:30 ng gabi sa Franklin Station, makikita ang isang escalator na sira. Kitang-kita sa video na habang naglalakad si Maricel ay sinusundan siya ni Christopher habang papaakyat si Maricel ng escalator. At bandang 11:00 nga ng gabi, nang nahagip ng CCTV na lumabas ng LRT station si Maricel, kasunod si Christopher. At yan na nga ang huling pagkakataon na nakita pang buhay si Maricel. Halos 400 meters lang mula sa pinto ng LRT station,
Inatake ni Christopher si Maricel sa lugar na hindi nahagipan ng CCTV. Timeline ng mga pangyayari. Pinagtagpi-tagpi ng mga investigador ang mga kuha ng CCTV at ang mga phone records ng mga kaibigan ni Maricel nang tumawag sila sa 911. Bandang 10:36 nang lumabas si Maricel sa train station. Bandang 11:01 naman nang unang beses tumawag si Maricel sa kaibigan niyang lalaki. Nang naputol ang tawag, sinubukan ng kaibigan ni Maricel na siya ay tawagan ng 2 beses. At ito ay sumagot ng tawag bandang 11:09 at 4 na minuto ang tinagal ng tawag pero hindi nagsasalita ang Pinay. Bagkus ay narinig nga lang daw ng lalaki sa kabilang linya ang pag-iyak ni Maricel habang humihingi ng tulong. Bandang 12:30 naman ng madaling araw nang may 2 taong naglalakad malapit sa simbahan at napansin nilang may nagalaw sa bandang damuhan. Nang lumapit sila, nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit ni Maricel. Sinubukan nilang kausapin ito pero hindi ito nagsasalita. Nakita nilang duguan ito at nakababa na ang kanyang pantalon. Natakot ang mga witness na ito at hindi nila alam ang gagawin kaya hindi nila ito tinawag sa mga pulis. Hanggang kinaubagahan bandang 5:50 ng umaga, isang witness ang tumawag sa mga pulis para ipaalam na may nakita siyang labi malapit sa simbahan. At ang labi nga na ito ay si Maricel. Ayon sa mga medical examiner, kahit na itawag agad ng unang mga witness ang krimen, sa huli ay hindi pa rin mabubuhay si Maricel. Lalo na't napakatindi ng kanyang mga tinamong pinsala. Matapos ang ginawa ni Christopher kay Maricel, nagpunta siya sa bahay ng isa niyang kaibigan. Nagsinungaling siya sa kanyang kaibigan at sinabing nag-away sila ng kanyang kuya kaya nakiusap siyang doon muna makikitulog. Sinabi din niya na nagkasakitan sila ng kanyang kuya kaya siya ay may mga bakas ng dugo. Naniwala at pumayag naman ang kaibigan ni Christopher na doon muna siya manatili pansamantala. Hindi naman nagduda ang kaibigan ni Christopher dahil kaibigan niya ito at hindi sumagi sa kanyang isipan na magagawa ng kanyang kaibigan ang karumal-dumal na krimen. 2 araw na hindi pumasok sa kanyang trabaho si Christopher kaya agad siyang tinanggal sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa bahay ng kaibigan ng sospek, natagpuan ng mga pulis ang mga damit at sapatos na sinuot ni Christopher ng gabi ng krimen. Ang boots na pag-aari ng sospek ay nagmatch sa mga injuries ni Maricel na naging dahilan nga ng kanyang pagkamatay. Ang boots na suot ng sospek ay gawa sa steel-toed na sobrang bigat na kanyang ginamit sa biktima, kung saan sinipa niya ang biktima ng maraming beses kaya agad itong namatay. Sinabi ni Christopher na nalaman niya gumamit si Maricel ng telepono para makahingi ng tulong. Kaya naman sinakta niya ang biktima sa muka para hindi nito maalala ang mga nangyayari. Nakita din ng mga pulis ang wallet ng biktima na may lamang pera na tila tinabi pa ni Christopher. Sinabi ni Christopher sa korte na napakarami niyang nainom ng araw na iyon at gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Napagkamalan daw niyang si Maricel ay ang kanyang namayapang ina. Marahil nga yun daw ang posibleng dahilan kaya niya nagawa ang krimen. Naniniwala ang prosekusyon na nanlaban si Maricel kay Christopher kaya mas lalong nagalit ang suspect sa kanya. Sa trial, nag-plead ng not guilty si Christopher sa kasong pananamantala at pagpatay kay Maricel. Sinabi niya na hindi niya talaga alam kung bakit nagawa niya ang krimen. Humingi din siya ng tawad sa mga kapatid ng biktima para sa kanyang nagawa. Ayon naman sa mga psychologist na kumausap sa suspect, paiba-iba umano ang pahayag ni Christopher bago magsimula ang trial. Ayon sa abogado ni Christopher, dapat daw ay second-degree murder lang ang ihatol sa kanya. Wala naman daw kasi itong motibo para patayin si Maricel. Gusto lamang ng suspect na magkaroon ng amnesia ang biktima para hindi niya maalala ang ginagawa sa kanya ng suspect. Idiniindi ng kampo ng suspect
na dahil sa kanyang pinagdadaanan ng siya ay bata pa, ay lumaki siyang may problema sa pag-uugali. Ngunit sa huli, napatunayang pa ding guilty sa kasong first-degree murder si Christopher. Ayon sa judge, nararapat lamang ang kasong first degree para sa kanya dahil hindi lamang pinatay ng lalaki ang biktima, pinagsamantalahan pa niya ito. Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Christopher para sa pagpatay niya kay Maricel. Pwede lang siyang makapag-apply ng parol matapos ang 25 years. Nasa korte noon ang mga kapatid ng biktima nang bumaba ang hatol. Masaya sila sa naging hatol at nagpapasalamat sila dahil nabigyan ng hustisya ang kanilang kapatid. Isa ito sa mga nakakalungkot na kwento na aking ginawa. Ang isang nanay na nangangarap lamang para sa kanyang mga anak ay naglahong parang bula ang mga pangarap. Dati na rin akong nagtrabaho sa ibang bansa noon at napakahirap malayo sa pamilya. Kaya kung kayo ay may mga kamag-anak na OFW at nasa ibang bansa, huwag niyo po silang kalimutang kamustahin.